So yun mga kabikers, at purihin ang Panginoon dahil makakapagbahagi na naman tayo ng tutorial, no? So ang tutorial natin ngayon is about rebore, no? So kasi minsan hindi natin nalalaman, hindi natin maintindihan bakit umuusok ang ating mga motor. Rebore na nga ba ito? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So start na natin. So yun mga kabiker, may mga bagay tayong hindi maintindihan. Bakit minsan akala natin pag nag-usok na kailangan na natin ipa-rebore. So saan nga ba nagsisimula ang rebore? So yung rebore, isang process yan para dun sa cylinder block na kinakailangan ng process para hindi siya mag-cause ng usok. At may mga bagay din na umuusok yung motor natin, hindi lamang sa dahilanan na ipapa-rebore na natin. So saan ba natin makikita na kailangan ng i-rebore? Siyempre, kailangan natin ng provide tayo ng block dito. So ayan, may block na rito. So itong block na ito, XRM125, no? Kung mapapansin nyo, kabiker, ano nga ba yung rebore? Ang rebore na tinatawag, ito po yung process na kung saan pinapalaki po yung size ng ating bore. Kaya nga, rebore, pag sinabing rebore, uulitin or gagawan ng panibago. Kaya rebore, parang salitang repeat. Uulitin mo, and then sa rebore, gagawan mo siya ng panibagong butas. Kaya, yung rebore. Bakit kailangan natin mag-rebore, kabiker? Kailangan natin mag-rebore kung ang sintomas ng ating motor is yung nakaka-escape na yung langis sa ating combustion chamber. No? Pag nakaka-escape na po yung langis, kasama na nasusunog doon sa ating combustion chamber. At dapat lang na langis ay kontrolado ng oil rings niya. No? Kaya yung oil ring doon sa part ng ating piston rings, yun po yung oil rings na nagko-control ng oil para i-lubricate niya yung cylinder wall natin para maging smooth yung movement ng piston natin through connecting rod na siya yung nag-move taas-baba. No? Kabiker, paano naman nagkakaroon ng langis doon sa ating cylinder wall? No? Kaya pag na-lubricate na yung cylinder wall natin, nandyan yung scraper ring na siya yung nagwa-wipe ng langis doon sa cylinder wall. Kaya nagiging smooth yung movement ng piston natin. Kabiker, bakit kailangan natin i-rebore yung cylinder block natin? So actually mga kabiker, itong cylinder block natin, kasi may mga part dito na sa cylinder wall natin dito, nagkakaroon siya ng mga guhit o gas-gas, no? Isang bagay yan, pag ang block natin is may mga gas-gas at may mga markings, may mga guhit, ayan, nagkakaroon ito ng pag-escape ng langis, no? Kailangan lahat ng surface pantay, no? Wala siyang guhit kasi maaring daanan niya ng langis na makaka-escape doon sa combustion chamber natin para sabayan niya yung gas na masunog. So kaya nag-create siya ng usok. So kabiker, ano naman yung usok na makikita natin pag piston ring na yung sira ng ating motor? So ang makikita nating usok mga kabiker, yan yung steady na usok na yan ang makikita natin, no? So kailangan makikita natin yung surface ng ating block, wala siyang mark, wala siyang gas-gas, hindi siya oblong, no? Minsan kasi may mga na-oblong na ganito, no? So kung madalas yung ating motor is naka-experience ng overheating parati, nagkakaroon ng pag-oblong yung cylinder block natin. Kaya maraming nagtatanong sa ating mga kabiker na nalilito sila na bakit kailangan pa ng rebore at hindi na lang bumili ng standard. Ang advantage kasi ng rebore, kumpara doon sa block na bibilin natin aftermarket, mas maganda kasi yung klase yung stock ng ating motor, no? Ibig kong sabihin, kaya natin ginagamit pa rin ito, mas matibay yung klase ng block na stock natin. Kasi pag bibili tayong aftermarket, minsan nagkakaproblema din tayo. Sobrang local nung gamit, madali siyang mag-oblong. Yan yung isang issue na pag tumagal na, madali na lang siyang mag-oblong, madali mag-iba yung diameter ng cylinder block natin. Kaya ganun nagkakaproblema. Kabiker, magastos ba yung pagpaparibore? Sa totoo lang mga kabiker, magastos talaga. Kasi hindi mo lang papa-oversize itong butas ng rebore natin, kundi bibili tayo ng piston set na ipoprovide natin. Kasi kailangan natin yun. Standard 25, and then 50, and then 75, and then 100 yung pinaka huli. Kung hindi ako nagkakamali. No? So,
Kabiker, paano naman yung umuusok siya, no? Maitim na maitim. O kaya puting-puti, no? So, pag yung black smoke naman mga kabiker, ang sintomas natin dyan, minsan, rich mixture yung ating timpla ng ating karburador. So, mas mataas ang supply ng gas, no, kaysa hangin. Kailangan balancing-balance yan. Katulad ng baradong air filter natin, nagkukos din yan ng rich. Kaya nga meron tayong pagtotono na open carb, kaya meron tayong tamang pag-ikot nun. Kabiker, bakit napalitan ko naman na lahat? Piston ring, naparibor ko na, pero umuusok pa rin. So kung ganun na yung experience natin mga kabiker, check din natin yung mga gasket natin. Kailangan din i-check din natin yun. Kasi then kung mapapansin nyo, doon pa lang sa acceleration nyo, tsaka declaration, at naglalabas na siya ng usok, lalong-lalo na yung kulay blue, i-indicate na rin na piston rin yung ating tama. Ang tama ng motor natin. Kabiker, sapat na ba yung rebore pag nagpa-rebore tayo? Accurate na ba yun? Sa rebore kasi, yan yung tinatawag na piwaway din yung butas ng block natin, no? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, rebore, tawag nun. Pinapalaki yung butas. And then, meron din tayong tinatawag na honing, no? Kung yung rebore ay siya yung nag-o-oversize ng butas, meron naman tayong honing na tinatawag. Surfaces ng ating block, ini-smooth niya, no? Ibig sabihin, lalo niyang pinapa-accurate yung kinis ng surface ng cylinder block natin. Kaya kung mapapansin nyo, pag sinisilip nyo yung cylinder block natin, makintab na makintab, no? Yan yung makikita natin na dyan dumadaan yung piston, up and down. Ngayon, kung hindi smooth yan, kung hindi makinis yan, at may mga rough, at may mga guhit, so doon tayo nagkakaproblema. Tulad ng sinabi ko, hindi porket umuusok, magpaparibor na tayo. So, kailangan natin alamin yung symptoms para makita natin ano yung problema niya. Rich mixture lang pala yung problema. Pakalakas pala ng supply ng gas ng aming karburador. So, makikita natin yan mga kabiker sa pagpa-plug reading. So, lagi ko naman binabanggit sa inyo yung nagagamit tong plug reading in times of reading ng ating plug. So, makikita natin pag rich mixture, may itim at malangis yung spark plug natin. Then meron din naman yung lean na maputla at wala siyang sign ng sunog. Ito naman yung pangit sa makina natin na mas lamang yung hangin kaysa gas. Kabiker, paano naman kung wala akong budget at ayaw ko pa siyang iparibor? Kaso nakakahiya lang, baka tawaging 2-stroke yung 4-stroke natin, no? Kasi ang mga 2-stroke merong usok. Kaya pag ang 4-stroke ang umusok, alam na merong tama na yung piston ring natin. So, yun yung mga bagay dapat nating malaman about dito sa pagre-rebore. Kasi maraming mga newbie pa lang na mga kabiker natin na hindi pa nila alam kung ano nga ba yung rebore. Dahil nga, sinasabi ko sa inyo na kailangan ng rebore dahil makapal na usok, sobrang excessive oil, nabuburn na yung mga nakaka-escape na oil sa combustion chamber, and then nakaranas tayo ng poor performance. Malamya yung takbo ng ating mga motor. So, yun mga kabiker, sa simpleng discussion ng ating cylinder block, alalaman natin kung re-rebore na ba o kailangan lang natin itono yung carburetor natin o kailangan lang natin nalinisin yung ating air filter para... So, I hope na may natutunan na naman kayo sa ating channel. So, yun mga kabiker, shoutout na tayo. Shoutout kay Rolmar Asada. And then shoutout din kay Nico Rojoda Jr. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then lagi niyo click yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.